mga senador at posibleng si Senador Chis Escudero at si Saldico na ngayon ay hindi na congressman ang pwedeng maipit kapag ka po tuluyang pinaniwalaan at hindi lang pinaniwalaan, gamitin ang mga pwedeng sinabi nitong si dating Speaker Martin Romualdez sa ICI nang ito'y humarap, pati yung kanyang sinumpaang salaysay. Kasi po sinasabi ngayon ng ICI, babalik pa rin sa susunod na hearing si dating Speaker Romualdez para tanungin siya doon sa kanyang sinumpaang salaysay. Dahil lumalabas po sa ating impormasyon, mukhang maraming manadamay, maraming maiipit yan po sa sinumpang salaysay ng dating Speaker. Hindi ko kinakampiyan si Speaker, wala naman akong pakialam sa taong yan. Kahit nung Speaker yan. Madalas nga ay nagiging topic ko pa yan dahil ibang galaw dyan. Kahit na yun ay kamag-anak ni Pangulong Marcos, pero wala akong tiwala dyan nung araw pa. Pero ganun pa man, nandyan na siya. Hindi na siya Speaker. Siya ay inimbitahan at tinanong. Ngayon ang lumalabas, meron pala siyang iniwang sinumpang salaysay na hindi pa nalilinaw, hindi pa nabubusising mabuti ng ICI. Yan yung ating aabangan. At sa aking paunang impormasyon, mukhang may inilaglag. Kung totoo na ilaglag niya si Saldico, malaking istorya yan, malaking problema yan. Kasi babalik yan. Kung inilaglag niya si Escudero dahil silang dalawa nagbabanatan, matapos sabihin ni Escudero na scripted ang ginagawa ni Romualdez at si Romualdez daw ang mastermind dito sa scam na ito, sabi ni Escudero, at hindi daw siya natatakot. Pero ang nangyari, nauna na dumating at tumarap sa ICI si Romualdez at merong iniwang sinumpang salaysay. Yan ang inaabangan ngayon. Hindi nga lang natin maririnig ito ng detalyado kasi hindi naman ho naka-live, ayaw i-live sa social media at sa media ng ICI ang kailang mga hearing. Alam mo yung mga sinumpaang salaysay, babasahin yan tapos tatanungin ka Doon natin malalaman kung kapanipaniwala ba ang sinumpaang salaysay at kung paano ayunan at durugin ng mga nagtatanong para lumabas ang katotohanan, yung kredibilidad ng statement. Yun po yung mahalaga pasintabi na, di natin kilala ng personal yung tatlo. Hindi ko alam kung magaling magtanong yan. Si Justice Reyes, CPA na si Rosana Paharto, at saka dating Secretary Singson. Sila po yung member ng commission, chairman at 2 member. Hindi ko naman natin kilala ng personal, hindi ko rin gaano naririnig yung mga yan. Bigla na lang dumating din sa commission. So kung sila magaling magtanong, madali silang makakahuli na nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo. Ang problema, sana ang taong bayan na makakapag-design yan, ang makakapagsabi kung tama ang tanong, tama ang sagot, o meron bang pinagtatakpan, meron bang iniiwas, katulad ng ginagawa sa mga hearing sa Blue Ribbon Committee, nakakapag-decide opinion ng taong bayan. Ay dyan sa ICC, wala tayong naririnig. Press conference lang, napuputol-putol pa yung istorya, paano malalaman ang detalyado doon? No comment pa yung abogado pag tinatanong. Paano natin malalaman ang totoo? Yung nga yung nakakabahala. Kung yan ay live sa publiko, ang taong bayan ang makakapagsabi kung tama o mali, sino ang may kasalanan, sino ang dapat kasuhan, sino ang mayroong ebidensya at katotohanan. So, may problema ang ICC dyan, ang ICI, kasi sila mismo ay hindi sang-ayong i-live. Baka ayaw nilang mabuko ng taong bayan kung ano ang kanilang sistema ginagawa. Ganun ba? Sayang Alam mo, sayang yung pag-i-interview kay Romualdez at saka yung kanyang sinumpaang salaysay kung wala naman makakaalam sa taong bayan. Kasi napakabigat ng akusasyon ni Escudero. Doon sa talumpati niya ng 2 weeks ago na mastermind, scripted daw ang ginagawa ni Romualdez. Kung paano sinagot yan on record, yun ang dapat malaman ng tao. Wala Yun hindi natin alam. Pero ngayon, ang lumalabas po sa ilang initial information, merong inilaglag ang dating speaker na kung sino yon ang ICI lang nakakaalam at yung mga nakarinig doon sa hearing.
Yun ang nakakalungkot. Bitin. Okay? Samantala. Ano naman ito? Yung banta. Kaya wala namang ginawa ito mga ito, kundi puro banta eh. Yung banta ni Pulong Duterte sa gobyerno na lahat daw po ay kanyang pananagutin. Doon sa nagpakulong kay dating Pangulong Duterte na kanyang ama sa ICC. Hanggang ngayon, yan pa rin ang kanyang sinatapik. Kung yung pinapaliwanag mong Pulong, kung saan mo dinala yung 51 billion na project na nakuha mo nung panahong yon, baka mas kaka-interesan pa ng mga tao. Kasi inabi na ng Public Works na meron talagang na-download na ganyang kalaking pera diyan sa Davao nung panahong yun. Ay nasa na yan? Binabaha pa rin ng Davao eh. Kaso ang naririnig namin sa iyo, banta. Nagbabanta ka sa gobyerno. Pananagutin mo. Aba, paano mo pananagutin yan? Di ba? Di magpal ka ng kaso laban sa gobyerno. Ganun lang yun. Pero ano ba klaseng pagbabanta? Gusto mong itukhang ang gobyerno? Ganun ba? Anong klase mo banta? Nagkakaroon tuloy ng speculation. Kasi yung pagbabanta mo ay kakaiba. Hindi trabaho ng mambabatas magbanta. Sabagay, puro naman kayo banta, di ba? Yung dating Pangulong Duterte, puro mura at banta. Pananakot ang ginawa. Si Sara Duterte, ganoon din. Nagmura din. At nagbanta rin sa buhay ng nagplano sa buhay ng Pangulong Marcos, First Lady at Speaker of the House dati. Tapos ikaw naman ngayon, nagbabanta ka rin. So paulit-ulit na lang. Talagang, ganyan ang inyong mga galaw. Pero sana hanggang banta lang yan. Dahil kasi labag sa batas ang pagbabanta. Kapag pagbabanta, yan ay intentional, yan ay planado, yan ay labag sa batas, yan ay merong pananagutan. Ayan, pananagutan. Kaya sana hanggang banta lang, baka dala lang ng emosyon. Pero hindi ho nakakakuha ng suporta yan, hindi yan katanggap-tanggap na nanggagaling sa dapat ay mga kagalang-galang na tao, dapat ginagalang ng mga tao, pero paano mo naman igagalang kung ganyan ang mga lingwahe na maririnig mo? So, ang inyong mga sinasabi, in other words, sa aking opinion at interpretation, ay sa inyo babalik. Kasi ang pananalita, body language, dyan mo makikilala ang pagkatao. At pagka negatibo, babalik sa inyo ang negatibong inyong mga sinasabi. Kasi ang Pilipinas ay hindi dito takutan, hindi dito bantaan. Demokratikong bansa ang Pilipinas. Pagrespeto sa kapwa, pagrespeto sa tao ang kailangan. Di ba? O nasanay lang kayo na shortcut. Walang due process. Pag gusto nyo, tukhang-tukhang na lang. Kaya nga nakulong ang iyong ama. Kaya nga nakulong kayo. Kasi nga ho, ganyan ang ginawa. No one is above the law. Kung hindi mabigyan ng hustisya ng local court, ng Philippine Court, Philippine law, ang mga nagiging biktima, ayun, kaya nagpuntahan sa International Criminal Court, ICC. Baka doon sila may pag-asa. So, walang personalan issue lang. Iwasan ninyo ang mga pananakot, pagbabanta, dahil labag yun sa batas pag inyong ginawa. At pangalawa, yan ay hindi magandang halimbawa sa kabataang Pilipino dahil masama ang plano. Hindi talaga maganda. Totally yan. Okay? Please like, share, subscribe, and follow sa ating mga channel.